Kamusta na niya, Mr. Maravillas, yung mga balita ngayon? Dito muna tayo, mga kababayan, sa mga magagandang ginagawa ng ating gobyerno, ng ating Pangulong Bongbong Marcos, ng First Lady Attorney Lisa Araneta Marcos, ni Speaker Martin Romualdez, na buong-buo ang suporta sa ating Pangulong Bongbong at saka iba pang mga agencies ng ating gobyerno na patuloy sa paglilingkod sa ating mga mamamayan Filipino para hindi matabunan po ng mga toxic na toxic talaga niya, Mr. Maravillas. Toxic man talaga na mga balita galing po sa mga tagahanga ng Fentanyl Kingdom. Makikita niya, Mr. Maravillas, anong klaseng kingdom yan? Kasi po, palitan na lang po natin yung pangalan ng kingdom ni Pastor Gibbs sa ating mga vlogs. Kasi po, seriously speaking po, naiilang po ako na tawagin siyang Kingdom of Jesus Christ. Kasi po, yung mga gawain doon, parang hindi man po katuruan ng ating Panginoong Hesukristo. Yung kabaliktaran po lahat. At sabi nga po sa Bible, yung pangalan ng ating Panginoong Diyos, dapat hindi man yan ginagamit in vain. Nasa 10 utos po yon, mga kababayan. O yan po, sa Exodus 20 verse 7, Thou shalt not take the name of the Lord thy God in vain, for the Lord will not hold him guiltless that taketh his name in vain. Di ba, mga kababayan, pagsuhay sa 10 utos po, yung nagagamit masyado ang pangalan ng ating Panginoon sa mga walang kakwenta-kwentang bagay, nasisira yung pangalan ng ating Panginoon. Kaya palitan na lang natin po yung kingdom ni Gibbs na Fentanyl Kingdom. Kasi po, si Maudigs na yung administrator. Baga nga niya, Mr. Maravillas, yung mga properties na yan anya, baga kay Maudigs man talaga. Hindi ko po alam. May mga nagdududa, inappoint po ng disappointed. Disappointed. Ng self-proclaimed appointed son of God, si Maudigs, bilang property administrator. Nagduda tuloy yung ibang mga mamamayan natin. Ayan po, sabi ni Richard Cha Solomon sa kanyang post, mga kababayan. Isa siyang ordinaryong mamamayan. Sabi niya, baka iba naman talaga may-ari ng SMNI or a big part of Gibbs wealth. Amidst the chaos, biglang nag-appoint again si Gibbs. Willing daw ibigay ni Gibbs ang lahat ng properties niya at SMNI kay Maudigs. Wow! Haven't you wondered that a big part of Gibbs' properties in money actually belongs to Maudigs? Nagduda tuloy, mga kababayan, si Richard Cha Solomon. All-time practice in the Philippines, nothing is new. Deposit everything to my body's accounts. Dots in family earnings incorporated to SMNI Bank. Tanong, mga kababayan niya, just asking and a thought. No face account, no trace. Trillanes, pasok. Kita na ninyo, mga kababayan. But before natin pag-usapan ito mga controversies na yan, kailangan ibigay ko muna sa inyo yung mga magagandang balita galing sa ating gobyerno para may pakinabang po tayo. Kasi po, natatakpan na lang yung mga balita sa mainstream, pati sa social media, ng mga controversies galing po sa Fentanyl Kingdom. Doon nga po sa Liwasag Bonifacio, hindi daw sila alis doon hanggat hindi nagre-resign po ang ating Pangulong BBM. Naging anti-BBM rally na po. At nandun pati yung mga supporters ni Inday. Ano nangyari sa inyo?
Ba't isinisisi ninyo sa ating Pangulong Bongbong Marcos ang mga problema ninyong kinakaharap? Ang kaso po ni Pastor Gibbs, yung kanyang mga kinakaharap na kaso, nandun sa Amerika. Ngayon, dito sa Pilipinas, iniimbestigahan siya ng Senado. Ang pasimono ng investigasyon, anti-Marcos. Si Risa Ontiveros, isang dilawan, anti-Marcos. O ba't ninyo itinuturo yung ating Pangulong Bongbong? Yung SMNI naman po, may karapatan yung Congress kasi sila yung nagbigay ng franchise. Ang franchise po ng mga istasyon ng radyo at telebisyon, Kongreso ang nagbibigay. So may karapatan nila silang bosisiin. Tama pa? Ba't ninyo itinuturo yung ating Pangulong yung ating Pangulong Bongbong, the first family, pati si Martin Romualdez, tutok na tutok lang sa kanilang trabaho. Yung kaso ni Pastor Gibbs, nandun sa Amerika, human trafficking, sexual abuses. Anong kinalaman doon? At matagal na yun. Wala pa sa posisyon yung ating Pangulo, may kaso na siya sa Amerika. O di ba? Pagkatapos, sasabihin nyo yan sa Liwasang Bonifacio, Marcos resign, tapos gusto na ninyong ipalit si Inday. Yan ang panawagan po ni Ka Eric at saka yung mga disgruntled na former officials ng ating Pangulong Bongbong, ni Vic Rodriguez tapos ni Trixie Angeles, naging mga anti-Marcos. Tingnan muna ninyo ang sarili ninyo. Eksaminin ninyo, bakit ba kayo tinanggal? Ikwento ninyo kung anong kaalibadbaran ang inyong ginawa. Buti nga hindi nagsasalita yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Di ba? Ganon ka-gentleman ang ating Pangulo. Pero kayo, tingnan ninyong ginagawa ninyo. But before ko mga kababayan ibigay sa inyo yung full story, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video at huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng Bagong Pilipinas. Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, punta lang po kayo sa ating Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific and other airline companies, local and international. And bills payment for Meralco bills, Aleco bills dito sa amin sa Albay, PLDT, etc. Kahit saan po kayo gusto na mag-travel, pwede na kayo magpa-online booking dito sa aming office, bumili ng ticket. Pati po sa mga hotels, may Paymaya po kami dito, may bayad center na rin po. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Jilon Maravillas, contact number 0966-802-0949. Diyan yung aming pong Innova. Lagi na pong matao sa amin. Na-set up na rin po yung aming mga bagong gym equipment. May treadmill na rin po kami. Saka ito po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, galing pong South Korea. Whitening po siya. Negosyo ng aking architect at entrepreneur na si Riz Maravillas. Tingnan niyo yung epekto sa kanya before and now. Yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang po kayo sa kanyang messenger sa Facebook, Riz Maravillas. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream sa mga pulses po. Pinapahid lang po sa mga pulses and affected area. Mainam po siya sa mga pains at mga paninigas na mga kaso-kasuan po. Ito naman, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Ningin siya red mixed fruit drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang gawa siya sa goji berry. Ang goji berry po may anti-cancer properties. Para niya, Mr. Maravillas, galing ka pa lang sa travel sa Manila. Inorganize namin po yung pinakang malaki
na mga media influencers, grupo ng mga media influencers po sa Pilipinas. Yung mga pro government po, yung hindi mga toxic, yung willing po na tumulong para sa kaunlaran ng bagong Pilipinas. Sabi nga, the like-minded social media influencers. O yan po, KSMIP. Ang nag-design po ng logo, yung aking anak na architect, Chris Maravillas. Ayan po, kapisanan ng mga social media influencers ng Pilipinas. The biggest social media group in the Philippines is born. Kapisanan ng mga social media influencers ng Pilipinas or KMSIP, official members. Yan po. Mga kababayan, nakikita ninyo? 26 members po, pioneering members. Yan po. Nag-organize po kami para malabanan natin yung fake news kasi nag-intensify po yung attack sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Gusto nang iluklok sa posisyon si Inday. Hindi nga niya maayos yung DepEd. Ang achievement ni Inday sa DepEd, yung tambaloslos, nakadagdag sa vocabulary ng mga mag-aaral. Ano pa, mga kababayan, yung pagtantrums niya sa confidential funds, nadagdag din yon sa familiar words ng ating mga mag-aaral, yung Miss Confidential Funds. Yung isa pa, yung tantrums niya dahil tinanggal yung confidential funds ng DepEd. Tapos yung latest, mga kababayan, yung pag-allow niya sa paglalagay dito sa buhok ng mga mag-aaral, okay lang niya yung gumamit sila ng duck hair clips. Ayan po, mga kababayan, yung gustong ipalit sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Sige, sigaw-sigaw po doon sa Liwasag Bonifacio. So, yun ang rason po kung bakit tayo lumuwas ng Maynila to organize ourselves. Kasi po itong mga pro-China pro-China vloggers ni dating Pangulong Fentanyl na siyang administrator na po ng Fentanyl Kingdom, talaga pong sources, mga kababayan, ng ng mga toxic contents. Lahat ng mga negativities pa, yun ang maririnig ninyo sa kanila. Lahat black propaganda at paninirang puri. Ipigtuan niya siguro, Mr. Maravillas, ng fentanyl talaga. Na-influensya po ng fentanyl. Kaya po kami nag-organize and we team up po, mga kababayan, sa bagong Pilipinas. Kasi kailangan na mabago natin yung mindset ng mga tao. Umayon po sa bagong Pilipinas mindset. Just like yung panahon ng tatay ng ating Pangulong Bongbong, yung bagong lipunan, the new society. Now we have the new Philippines or bagong Pilipinas. Ayan po yung pag-team up namin. KSMIP, kapisanan ng mga social media influencers ng Pilipinas, then bagong Pilipinas. Kita ninyo yung logo na ginawa ng aking anak na architect? Kasing ganda ng logo ng bagong Pilipinas po. Kaya, yan niya, Mr. Maravillas, inggit na inggit sa iyo yung mga DDS vloggers. At tapos yung mga dating Marcos supporters na vloggers na bumaliktad po dahil sa hindi na pagbigyan. Kasi nga po, mga personal vested interest po yung kanilang sadya sa pag-support sa ating presidente. Kami po, walang ganyan. Ang amin po, basta't maganda, mga kababayan, yung ginagawa na mga programa para sa ating mga mamamayan na Filipino, para umunlad ang buhay ng ating mga kababayan. Okay na yon. Di ba? Hindi po yung pampersonal na pakinabang dapat, kundi pakinabang ng lahat ng mga mamamayang Filipino. Yun po ang aming agenda. Ayan po.
mga kababayan, yung ating mga kasama sa kapisanan ng mga social media influencers ng Pilipinas. Di ba? Napakaganda mga kababayan. Kaya huwag mainggit po. Sumuport po kayo sa magandang adhikain ng ating Pangulong Bongbong Marcos at ni Speaker Martin Romualdez at ni First Lady Lisa Araneta Marcos. Tingnan ninyo ito mga balita ngayon. Napakakaganda mga kababayan. First Lady headlines, Women's Summit. Ito dapat yung mga ina-highlight na papakinabangan ng mga tao. Hindi lahat yung mga intriga po, paninira, ipikto ng fentanyl, at pagnanasa sa confidential funds. Di ba? Pang sarili lang po. Sabi dito sa balita po, published by Manila Times. First Lady Marie Lois Lisa Marcos, Araneta Marcos on Saturday graced Go Negocios Women Entrepreneurship Summit 2024 to celebrate women's achievements and contributions to society and to the economy. Yan po yung dapat ginagawa, hindi yung reklamo ng reklamo, rally kayo ng rally, prayer rally, wala mang panalangin, rally man lang. Prayer rally na punong-puno ng pagmumura. Yun ang masama, kaya hindi tayo umasinso. Para umasinso po, mag-aral kayo na magnegosyo. O ito, yung sinishare ng First Lady po, nakipag-partner sa Go Negosyo para maturuan ang hanap buhay ang ating mga mamamayan, yung walang empleyo, magnegosyo po kayo. Yun ang ginawa po namin. Kaya umangat yung buhay namin mga kababayan, di man sa pagmamayabang. Nang mag-retire po ako as broadcaster sa mainstream media, nag-engage ako sa pagtinda-tinda. Ito nga po yung tinitinda-tinda ko. Iniinsulto pa ako ng mga critics ko. Anong masama sa pagtinda-tinda? Di ba? Dito gumanda yung buhay namin sa pagtinda-tinda. Kung hindi kami nagtinda-tinda, nag-retire kaming WW. Mr. Maravillas na WW? Walang-wala. Ayaw kong sundan yung mga nauna sa akin sa mainstream media. Kung saan, nang mag-retire po, kawawa. Di ba? So, kailangan diskarte sa buhay. Ito yung ginagawa ng ating gobyerno. Tinuturuan kayong dumiskarte sa buhay. Magnegosyo kayo, imbes na maging marites, araw-araw, kayo sige ang ninyo, nakababad kayo sa social media, sa Facebook ninyo. Para Para magbasa ng mga chismis, negative news, galing sa mga toxic vloggers. Anong napala ninyo? Kumita kayo, di ba hindi? Magtinda-tinda kayo using Facebook, YouTube, tulad ng ginagawa ko. Tinuturuan po ng First Lady kung paano maging negosyante yung ating mga kababaihan. Para umasinso sa buhay, the First Lady was joined by Go Negosyo founder Jose Maria Joey Concepcion III, United States Ambassador Mary Kay Carlson, Trade Secretary Alfredo Pascual, and thousands of women entrepreneurs during the annual event held at the Ayala Malls, Manila Bay, in Parañaque City. O di ba? Napakaganda. Magpaturo po kayo kasi kung paano maghanap buhay ng maayos. Manood kayo kaya kay Chinkitan. Yung isang success coach. Paturo kayo para umasinso ang buhay. Hindi yung nakababad kayo sa mga chismis, mga toxic vloggers na sige panira sa gobyerno. Wala kayong mapapala sa ganyang sistema ng pag-uugali. Panoorin ninyo yung mga vloggers na nagtuturo ng mabuti. Hindi yung mga paninira yung sinasabi sa content nila para kumita. Sige, panood ninyo sa mga vloggers na negative yung mga sinasabi, na influensya kayo ng mga negativities. Sila umaasinso kasi may revenue sa YouTube. Kayo, may revenues kayo sa YouTube, di ba wala? Tapos, nagkasakit pa kayo ng high blood. Kasi lagi kayong galit. Na-stress kayo.
Kaya nga po, tingnan ninyo yung aking vlogging po, yung style ko. Lagi lang masaya. Kahit mabibigat yung mga topics na dinidiscuss natin, lagi lang tayong masaya. Sabi rito, in a statement, Go Negosyo said the event was also the venue for the annual Inspiring Filipina Entrepreneurs Awards, where 19 outstanding Filipina entrepreneurs were chosen from hundreds of nominations received. Dito kayo sumama sa mga ganitong tingnan ninyo ang First Lady. Lisa Marcos, Araneta Marcos, yan o. Dito kayo sumama sa mga successful na mga kababaihan. That is one of the secrets to success. Yan ang tinuro sa akin po ni John Calub. Isa ring success coach. Gusto mo maging successful, sumama ka sa mga successful people. Kasi yung kasama mo, mga marites, ano makukuha mo dyan sa mga marites? Doon kayo sa mga successful people, mga entrepreneurs, mga negosyante. Kasi sila, may matututunan kayo sa kanilang mga ginagawa sa araw-araw kung bakit sila yumaman, tama? Kaya tingnan ninyo yung mga marites. Tingnan ninyo yung buhay nila. Di ba po hirap? Hirap kasi sila, inubos nila yung kanilang panahon. Time is gold eh. Inubos nila yung kanilang panahon sa negativities, sa chismis, sa mga masasamang balita. Makinig kayo sa magandang balita. Tama? Tingnan ninyo ito. Yung may mga award, yung mga successful people. Siyempre, from several sectors, from food and beverage, to manufacturing, to services and social enterprise. They included Alin Joy Cabarles of Kaulayaw Coffee, Annette Patdo of Diaspora Farm, Camille Escudero of Lily of the Valley, Cristina Balao As Kayat of Inabel Tailoring, Sarina Sevilla of Abocadoria PH, Emeline Cabor of Jairi Food Products, Katrina Blanca Dillon of Gentle Home, Maria Rafaela Lois Sol of Nuevo Estilo, Marica Piñalosa of Ate Ricas Baksilog, Marie Joyce Co. Yu of True Blends and Coffee, Frances Oma Espinosa of Original Paengs, Jonah Garcia of Poniki Handicrafts, Marjorie Barcelona of Healthy Lemon, Leia Marie Aying of Prestige Paper Products, Ana Melissa Naba of One Export Trade and Services, Ana Magalona of But First Coffee, and Denise Caranto of Kono. Ikong kayo pong mga kababaihan ay nakiisa sa ating First Lady sa ganitong mga programa, matututo kayo kung bakit itong mga taong ito na tumanggap ng awards, naging successful sila sa negosyo. Alam po ba ninyo, doon ako nagsimula sa ganon. Nag-seminar ako kung paano magpatakbo ng maliit na negosyo. Unang-una, kailangan yung mindset. Change your mindset. Dapat positive mindset. Mindset of the rich, not of the poor. Gusto mong umayos yung buhay mo? Ayusin mo muna yung mindset mo. Kasi po, pag ang mindset mo sa mahirap, ano yung mindset ng mahirap? Konting kwarta na makuha nila, gastos na sobra pa doon sa kita nila. May birthday sa kanilang pamilya, ipapangutang para ipakain sa hindi man nila kaano-ano. May piyesta sa barangay, wala man pong kwarta, mangungutang sa sa mga tindahan sa paligid para ipakain nila. That is the mindset of the poor. Pero yung mga negosyante tulad ng may-ari ng San Miguel Corporation, pag piyesta po, sila yung nagtitinda para kumita. Pero yung mga Filipino, anong ginagawa? Gumastos ng gumastos, magwaldas ng pera. Kaya mahirap yung mga Filipino. Naintindihan na ninyo? And that is the mindset of the poor. Ibang-iba sa mindset ng mayaman.
Yun ang pag-aralan po ninyo. Imbes na mainggit kayo ng mainggit at magmarites ng magmarites. Sabi ko po kanina, time is gold. Ngayon ko nga lang siya naintindihan kung bakit time is gold. Bakit po? Kasi po, ang kayamanan po, nagmumula po sa paggamit ng oras ng tama. Paano mo ginagamit yung oras mo ng tama? Yung oras ng mayaman at mahirap, parehas din po, di ba? 24 hours a day. Pero bakit may mayaman? Tama yung paggamit ng mayaman sa oras niya. Yung mahirap, mali yung paggamit ng oras. Kasi nga po, time is gold. Kaya dapat matuto tayo sa paggamit ng tama ng ating oras. Tama pa? Inubos ng mga kababayan natin yung oras ninyo sa pag-Facebook nang walang katuturan. Pero anya Mr. Maravillas, di ba ikaw nakababad ka din sa Facebook tapos sa YouTube? Pero ginagamit ko yung YouTube at Facebook sa negosyo. Para kumita. Ginagamit ko yung YouTube sa negosyo. Hindi para magchismis ng kung ano-ano. Tama pa? Kasi kayo Kaya pag nakinig kayo dito sa mga toxic vloggers na mga DDS, sabi ko, walang asenso ang buhay dyan. Sabihin ko po sa inyo, ang aasenso po sila. Bakit? May revenue sila sa YouTube. Kayo, galit ang nandyan sa inyong puso, na-istorbo yung panahon ninyo, o yung isip ninyo, nasayang yung panahon ninyo. Tama? Makinig kayo sa mga vloggers na tulad ng mga members ng kapisanan ng mga social media influencers ng Pilipinas kasi sila yung nagbibigay ng mga positive news. O ngayon, sabi rito sa balita, the day-long program featured panel discussion centering around the theme Harnessing the Digital Age to Empower Women. Among the topics discussion were translating creative vision into business, envisioning sustainable business centered around agriculture, breaking gender barriers in male-dominated professions, succeeding in an industry transformed by artificial intelligence, effective financial management for micro, small, and medium enterprises, effective branding using digital tools, impactful content creation, o kita ninyo, opportunities in eco-friendly businesses, women, e-sports, and the business of beauty. Napakaganda po yung pinangunahang event ng ating First Lady, Attorney Lisa Marcos. Talagang tinuturuan kung paano umangat sa buhay, mga kababayan. At yung mga magagaling na women entrepreneur, binibigyan po ng recognition ng award para lalo silang ma-inspire. Ito lang na effective financial management. Ako dati, hindi man ako, waldas lang ako ng waldas. Yun ang mindset ko dati. As a broadcaster, hindi man ako marunong sa finances po. Pinilit kong matuto na magpahalaga sa pera. Tama po? Kasi pinaghirapan natin po yung, di ba? At para paghandaan po yung ating retirement. Kasi ngayon po, for example, nag-retire ako at age 50 po. 57 na po ako. Kung hindi ko ito ginawa, na nagsarili ako ng hanap buhay, mind your own business kasi. Baka natulad ako sa mga nag-retire, mga kababayan sa profesyon bilang broadcaster na kawawa. Tama po? Nag-retire, mahirap yung buhay kasi asa ka lang doon sa pension mo. Di ba? At malamang sa malamang, magiging pabigat ka lang sa iyong mga anak. Yun ang inisip ko po. Kaya makinig kayo, mga kababayan ko po. Palitan natin ng mindset ng bagong Pilipinas. Positive mindset. Yung mga negative mindsets po natin na ating nakagisnan. Tulungan natin yung ating gobyerno. Sa pagtulong sa ating gobyerno at pakikisa sa gobyerno, nakikita naman po ninyo yung ginagawa ng ating mga opisyal. Ay talagang dedicated sila na para
maging maayos ang ating bansa. Huwag doon sa mga naninira. O, tingnan ninyo ito, mga kababayan. Hindi ko ito na-cover kasi busy ako. Philippine Cancer Center groundbreaking ceremony. Saan to? Sa, Diliman, Quezon City. Pinangunahan po ni Speaker Martin Romualdez. Kaya si Speaker Martin Romualdez pinagdududahan. Mga niya siyang susunod na Pangulo ng Pilipinas. Ano man po yung problema ninyo? Basta't maganda naman yung intensyon. Di ba? At lahat naman pwedeng tumakbo. Si Inday halimbawa, gusto niyang tumakbo, di tumakbo siya. Run siya, run. Si Maudix, gusto niyang tumakbo uli kahit may tungkod na, tumakbo. Si Kibs, ngayon si Kibs mo talagang tumatakbo na kasi hinahabol po, wanted. Wanted ng FBI mga kababayan at malamang yung Senado pag may order na yata sa PNP kasi si Nugpe na ayaw pong kinuntem. Wanted siya, di takbo-takbo. I mean, lahat naman po may karapatan tumakbo. Di ba? Sila lang ba ang may karapatan tumakbo? Wala bang karapatan si Martin? Pero si Martin po, trabaho lang po siya. Wala man siyang sinasabi. Matagal pa yon, mga kababayan. Trabaho muna. O, tingnan niyo po yung kanyang ginagawa ngayon. I-play ko po, madali lang. Ito yung dapat sinusupport natin, ganitong mga programa. Yan pa. Philippine Center groundbreaking Today ceremony. marks a milestone not just in the history of healthcare in our nation, but in the lives of countless Filipinos whose battles against cancer have been long and arduous. We are gathered here to break ground on what will soon be a pillar of hope and healing, the Philippine Cancer Center. Nagsasama-sama tayo tuparin ang pagtibayan ang pangarap ng ating mga kababayan na biktimas ng sakit sa cancer. The Philippine Cancer Center, a 20-story cutting-edge specialty hospital, will Grabe stand po, here ang ganda, on this 5,000 square meter lot as a testament to our collective resolve against cancer. Grabe. Matindi pa. Yan po ang dapat sinusupport natin, mga kababayan. Di ba? Nakakatuwa po. Yung Sama-sama nating pagtulungan ang misyon na ito para sa ating mga anak, mahal sa buhay at sa sunod na henerasyon. yan si Martin. Thank you for your unwavering support and belief in this cause. Let's make the Philippine Cancer Center a reality for all Filipinos. Maraming salamat at mabuhay ang Pilipinas. Yan po si Martin Romualdez. Di ba? Mainggit naman yan, Mr. Maravillas, yung mga yung mga dilawang DDS. O, di ba? Yun ang dapat sinusupport natin. So, inline siya, mga kababayan, sa mga nauna ng ginawa ng dating Pangulong Ferdinand Edralin Marcos at ni Mrs. Imelda Romualdez Marcos, the First Lady. Sila yung nagsimula. Pinagpapatuloy po, mga kababayan, ng ating Speaker of the House, ni Pinsan Martin Romualdez, pinsang buo ng ating Pangulong Bongbong Marcos. O ito pa, mga kababayan, si Martin Romualdez, 50,000 K in Oriental, 50,000 pala, 50,000 K, ay mali, na doble, 50,000 in Oriental, Mindoro get 1.2 billion pesos and BPSF aid. Ang K, 1,000 na nga. O, tingnan ninyo, kaya masyado na insecure yung mga kalaban ni Martin Romualdez. Nainggit lang po sila kasi si Martin Romualdez bigay ng bigay. Bakit kayo nagagalit sa taong bigay ng bigay?
Dapat kayo magalit doon sa tumanggap ng 51 billion na confidential funds in 3 years sa Davao. Wala man pong nakita kung saan nilagay. Magalit kayo doon sa lumunok ng 125 million pesos na confidential funds. Walang paliwanag kung saan napunta. Pero ito, kitang-kita po kung saan ginagastos yung taxes ng ating mamamayang Pilipino. Tinutulong po sa ating mga kababayang mahihirap at pinapagawa ang mga facilities tulad ng Philippine Cancer Center na pinasaynayaan doon sa Quezon City. Dapat doon kayo matuwa at magalit sa mga tao na hindi may paliwanag kung saan ginamit yung kwarta. Baliktad po tayo minsan eh. Namimigay na nga, kinakagalit pa ninyo. Ayan po, House Speaker Martin Romualdez announced plans to distribute 1.2 billion in cash aid and programs to approximately 50,000 residents of Oriental Mindoro during the 2-day Bagong Pilipinas Servicio Fair over the weekend. Kahapon to, so naganap na to, namigay na. The Speaker led the distribution of financial assistance to beneficiaries in the province under the Integrated Scholarships and Incentives Program for the Youth, the Startup Investment, Business Opportunity and Livelihood or CBOL Program, and the Farmers Assistance for Recovery and Modernization or FARM. An additional 2,000 residents received more aid under the Cash and Rice Distribution or CARD Program, which is distributed by legislative districts of the House of Representatives. Romualdez, a key proponent of the BPSF, emphasized the government's commitment to bringing services closer to the people, particularly in providing financial assistance and essential provisions such as rice. Dapat po, pinapalakpakan ng ganitong mga gawain. Problema po, talagang ang kaisipan nitong mga mamamayan ng Fentanyl Kingdom po, lahat po negativities. Kasi po, punong-puno ng inggit yung kanilang mga puso. Kasi ang gusto nila na maging pangulo ng ating bansa, mga kababayan, si Miss Confidential Fund. Wala mang problema, patakbuhin ninyo si Miss Confidential Fund. Patakbuhin ninyo. Kung manalo siya, di okay. Wala mang problema kung manalo siya. Yan kung mananalo siya. Mr. Maravillasan niya, pirming top baga sa mga surveys. 4 years away pa po. 4 years. Ganon yung nangyari noon, mga kababayan. Kung sino yung nagtatap sa survey na malayo pa yung eleksyon, talo. Sino niya, Mr. Maravillas, yung, di ba noon si Gigi Marbinay, laging top sa survey, talo. Si Grace po, laging top sa survey, talo. Yung mga nag-top sa survey, na burn out, mga kababayan. Kaya bilog ang bula po, bilog. Bilog ang mundo. Ang nasa ibabaw, minsan nasa ilalim. At yung nasa ilalim ay nasa ibabaw. The first will be the last and the last will be the first. Biblical po siya, mga kababayan. So sabi rito, echoing the President's pledge to Filipinos, Romualdez affirmed plans to keep extending government aid across every corner of the Philippines despite facing criticism. Tama, huwag nating pansinin. Kaya yun ang pattern, mga kababayan, dapat. Tamang pattern ng pag-uugali. Kaya po ako, nung lumarga kami ni Mrs. pa Manila para i-organize yung biggest social media group, ang daming nagre-react na kung ano-ano. Hindi man po namin pinapatulan ng mga ganon. Kasi alam namin, ito yung mga mamamayan ng Fentanyl Kingdom. Ba't kami makikinig sa mga negative people? Walang epekto yun sa akin. Sa tanda ko na po sa mainstream media, close to 40 years. Lahat ng panglalait,
lahat ng mga negativities, ay na-experience ko na. Asya pa kayo, napapatulan ko kayo. Kaya nga ang tawag sa amin, social media influencers. You are trying to influence me, mabibigo kayo, influencer ako. Di ba? Close to 40 years akong influencer. Local and ngayon global. Asa pa kayo? Tama? Hindi po ako papatol sa mga maliliit yung Hindi po. Never kong pinatulan ng mga maliliit yung na fentanyl. So sabi rito, the BPSF, a groundbreaking initiative under President Marcos, aims to assist the impoverished and those encountering obstacles in accessing government services. Kaya po, naglilibot si Martin Romualdez all throughout the country, kasama yung kanyang mga kaalyadong kahit nga hindi kaalyado, na mga congressmen sa buong Pilipinas para po direkta ng dalhin sa kanila, bringing the government closer to the people, ika nga, yung serbisyo dinadala na mismo sa mga barabarangay, sa mga bayan-bayan, sa mga probinsya. Ganon, mga kababayan, ang tawag dito, style of governance ng paglilingkod ng ating Pangulong Bongbong Marcos at saka ni Martin Romualdez. So sabi rito, the Oriental Mindoro Leg, the first in Mimaropa, marks the 13th installment of the Servicio Caravan hosted by Oriental Mindoro Representative Arnan Panaligan and Governor Homerlito Dolor. In Oriental Mindoro alone, 42 government agencies are expected to offer 265 services to an estimated 50,000 beneficiaries with 1.2 billion pesos in assistance, including 278 million in cash aid. The BPSF activity in the province was held at Oriental Mindoro National High School kahapon po, when 22 agencies conducted a ceremonial turnover of over 20 programs. With over 20 members of House of Representatives joining the launch, the BPSF aims to provide various government services including driver's license renewal, PhilHealth registration in applications for passport, and National Bureau of Investigation clearance. So yan po mga kababayan, yung sa Mindoro, pinagkakaguluhan si Martin Romualdez dan po. Ang daming tao po. Tingnan ninyo mga kababayan, ganon. That is bagong Pilipinas. So, importante na ang mindset natin, bagong Pilipinas mga kababayan. Ayan man lang po. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating mga vlogs, mga contents natin na positive contents po. Ako po si Dante Maravillas, proud member ng kapisanan ng mga social media influencers ng Pilipinas or KSMIP. Ayos na ayos niya, Mr. Maravillas. Bye-bye po. God bless.